Hello mga kananay! Sinipag nga akong buklatin ang laman ng maleta namin galing Pinas. Halos mga damit nga lang ni Yuria ang laman ng maleta namin. Medyo nag-enjoy nga ako sa pag-o-order ng mga damit niya sa Shopee sa Pinas. Ang cute kasi ng mga set ng tops at shorts nila sa Shopee at ang ganda pa ng tela. Noong nagliligpit nga ako ng mga gamit namin pabalik ng Japan, nagulat nga ako na sobrang dami pala ng nabili kong mga damit ni Yuria. Bumili nga din ako ng mga ilang perasong pajama niya kasi gagamitin niya din sa childcare. At least makakatipid ako ng konti at hindi na ako bibili ng mga damit sa Japan. Hindi nga din ako mahilig magpasuot kay Yuria ng mga matitigas na damit. Hindi nga siya halos nagsusuot ng mga jeans kasi hindi ko din siya binibili. Naawa din kasi ako parang hindi siya masyadong makagalaw. Kaya cotton talaga lahat ng tela na binili ko sa Shopee sa Pinas. Dahil winter nga nung umalis kami dito sa Japan, halos mga winter clothes pa nga yung laman ng wardrobe namin. At inuna ko ngang niligpit muna yung mga winter clothes namin para mailagay ko na ang mga summer clothes namin. At yung mga nakikita nyo nga mga plastic na box sa gilid ng kama, mga winter clothes nga namin yan. Nakatanggap nga din ako ng mga dresses ni Yuria kaya dinala ko din dito sa Japan kahit hindi niya masusuot sa childcare. At kung matagal nga kayong nanonood ng mga videos namin, halos hindi nga kami masyadong namamasyal. Kaya kapag mag-grocery nga, kahit ito na lang yung pasusuot ko kay Yuria. Sayang din kasi at mapagliliitan niya din. At dahil sa sobrang dami nga ng mga dresses, halos mga damit nga din ni Yuria ang laman ng maleta namin. Hindi nga din ako masyadong nakabili ng damit ko sa Pinas. Plano ko kasi talaga pang trabahong damit na lang yung bibiliin ko sa Amazon. Iniwan ko nga halos lahat ng mga damit ko sa Pinas. Hindi ko din kasi masyadong magamit dito sa Japan kasi halos trabaho lang din ang pinupuntahan ko. Hindi naman ako sa nagrereklamo na halos trabaho lang din napupuntahan ko kasi money is life, alam niya naman yan. Charot. At kinabukasan nag-start na nga akong magtrabaho. At lunchtime na nga namin to at dito nga kami nagpapahinga. 2 lugar nga yung pinagtatrabahuhan namin na farm. At ito nga yung medyo malayo kaya hinahatid sundo nga ako ng boss namin. At kinabukasan nga, hindi nga ako pumasok kasi field trip nila ni Yuria sa childcare. At nandito nga kami sa fishing park. At may mga alaga nga silang bunnies dito kaya tuwang-tuwang mga bata. At dahil cute na cute nga yung mga bata sa bunnies dito, nilabas nga nung may-ari ang isang bunny para mahawakan nila. Tuwang-tuwa nga yung mga bata at kinarga pa nga ni Yuria. At may mga performance na din nga ginawa ang mga bata para mapanood ng mga parents. At dahil nga baka copyright yung music na to, puputulin ko na nga yung video na to. At pagkatapos nga ng performance nila, nanghuli na nga kami ng isda na kakainin namin. At dahil nga sa dami ng isda dito, makakahuli ka talaga. At 3 nga lang din ang hinuli namin dito at 2 sa amin ni Yuria at inuwi namin ang isa sa lola niya. Okay. Ato, sticker. Origami. Origami. Kochi kara? Mita.じゃあこれ後で。あと何はみんなにメッセージ見てね。虫がいた。みんなバイバイ。Kinabukasan nga, balik na naman ulit ng trabaho.
At eto ngayong nakatoka sa akin. Pagbubutas nga ng mga lupa ng pagtatamnan ng mga punla ng kamatis. Sa mga hindi po nakakaalam, sa tomato farm po ako nagtatrabaho. At nandito nga po ako sa loob ng greenhouse. At yung greenhouse na po nga to, hindi siya katulad ng iba na nakatayo na. Dahil nga malakas ang snow dito, nililigpit nga to pag malapit na ang winter season. At binabalik naman pag tunaw na yung mga snow. Nakakapagod nga ang trabaho na to pero no choice ako kasi ito lang yung pinakamalapit sa lugar namin. Mabait naman ang nakakasama ko dito kaya okay na rin. Magti 3 years na nga ako sa ganitong trabaho kaya medyo matagal na din ako dito. Nakakapagod nga yung work na to lalo na pag summer season. At halos buong araw din kayong babad sa init kaya hindi maiiwasang masusunog talaga ang balat nyo. At isa ako sa taong ayaw masunog ang balat pero no choice ako kasi ito lang yung trabahong pwede kong pasukan dito sa lugar namin. Sunscreen at tubig na lang talaga ang puhunan namin dito. Libre din naman ang inumin at snacks namin dito kaya okay na din. Sa 3 years ko na nga dito, ngayon lang ako natoka sa ganitong pagbubutas ng lupa. Pag mga ganitong buwan kasi, nasa Pinas pa ako. At ngayong taon nga, medyo maaga kaming bumalik dito sa Japan kasi papasok na ulit si Yuria sa childcare. At dahil nga last year na nila sa childcare, medyo busy nga sila sa kanilang school. Marami nga silang kailangan paghandaan kasi papasok na sila sa grade 1. Lunch break na nga at sa office nga kami nagla-lunch. At may mga cute na sisiw nga dito na sila mismo yung nagpaitlog. Balak nga nila magbenta ng itlog. At hindi nga basta-basta ang manok na to kasi mamahalin nga ang itlog nito. At pagkatapos nga ng trabaho, diretso agad uwi ng bahay. At kunwari nga, nakalagay na dito sa loob ng parking yung camera ko. At syempre, ipapasok ko ulit para makita nyo kung paano ko ipasok ang bike ko. Dahil nga walang pasok kinabukasan, ay dito ko nilalagay yung bike ko. O diba? Ganito kahirap maging cameraman ng sariling vlog. At minsan, parang tanga ka din lalo na pag may nakakita sa yung tao na pabalik-balik ka sa isang lugar. O diba, may kailangan patuloy akong ligpitin bago ako lumabas. Pero eto, tuloy-tuloy pa din tayo sa pagiging vlogger-vloggeran. At syempre, kailangan kong kunin ang gamit ko para kunwari aalis na ako. Pero syempre, dahil iniwan ko yung camera ko, kailangan ko talagang balikan. Ang hirap maging cameraman ng sariling vlog. Pag uwi nga sa bahay, syempre, hindi pa din tapos yung trabaho ng mga nanays. Kailangan ko ngang ligpitin yung mga sinampay ko bago ko nga makalimutan. At eto syempre, hindi maiiwasan ang abubot sa gilid-gilid pag may kasama kang bata. At hindi nyo nga nakikita dito si Yuria kasi nandun pa siya sa childcare. Pinasundo ko nga siya kaya may oras pa para magligpit at magluto. At kinabukasan nga ay ramdam ko nga ang sakit ng paa ko. At nilagyan ko nga na parang salon pass na galing Pinas bago ako pumasok ng trabaho. At kahit nga hindi ito ang salon pass na binibili natin sa butika, ramdam ko nga na effective to at nawawala naman ang sakit ng katawan ko. At sabi nga nila, luya nga daw ang ginamit dito. At naniniwala din naman kami na ang luya ay isang gamot din para mawala yung mga sakit sa katawan. At dito ko na nga din tatapusin ang vlog na to. Salamat sa panonood. Matane!